May bago na naman tayong bubuhayin matapos niyang dumaan sa mainit na kamalasan. 3 buwan pa lang siyang nagbibigay serbisyo kaya lang nasunog agad yung kanyang angking kagandahan. Yung araw pala ay pupunta tayo sa General Trias, Cavite para kunin yung motor na inoper sa atin. Matagal na palang chat sa akin to, halos mag-iisang taon na. Ayun nga lang, kailan ko lang din nabasa dahil natatabunan talaga. Kung bubuhayin ko to at isa-isain yung mga pyesa, sobrang laki talaga ng magagastos. At dahil naaawa ako dun sa motor ay bubuhayin natin to kahit malaki pa yung magagastos. May mga picture pa sila nung nasunog yung bahay nila kasama yung motor. At eto yung unang serbisyo na pumunta sila ng Baguio gamit yung motor. Kaya laking panghihinayang ko kung junk shop na lang nila to. Kaya nag-offer na lang ako ng doble, yung kalahati para dun sa motor at yung kalahati ay tulong ko na lang din. Dahil ang mapapakinabangan mo na lang talaga yung chassis at makina at saka yung papel. Sa makina ay hindi pa sigurado kung mapapakinabangan pa, pero ang kailangan lang talaga dito yung crankshell. Dahil naka-indicate doon yung engine number, kaya yun na lang talaga yung makukuha natin. Dahil remembrance nila to, yung Xerox ng plaka at saka nung papel akin daw pipirmahan. Kahit kanino man to mangyari, yung ganitong sitwasyon ay masakit dahil yung motor ay magiging alaala na lang. Kay Roxoy. Roxoy pangalan niyan eh. Roxoy. Si Roxy. Rox. Kaya isinampa na namin sa sasakyan para maiuwi na to at maumpisahan. Medyo mahirap lang siyang bitbitin dahil kailangan mo talagang buhatin dahil hindi na gumugulong yung mga gulong niyan. Sa pagbuhat pa nga lang ay nahirapan na kami, dito pa kaya sa pag-isasampa na. Kaya buhos lakas ang kailangan mong ilabas para magkaroon ka ng lakas. Grabe, sobra talaga kaming pinahirapan sa pagsampa pa lang neto sa sasakyan. 82% na lakas ko ang nilabas ko, maiuwi lang. Sa wakas ay naisampa na namin kaya dahan-dahan ko nang hinatak para maisara yung likod niyan. Makalipas ang ilang linggo ng aking pagkabisi ay eto na, sisimulan na natin itong motor na Aerox. Bubuhayin natin siyang muli kaya ang ipapangalan ko sa kanya ay Aerox. Madami tayong gagawin dito dahil masyadong matrabaho pero gagawin natin yung makakaya natin talaga. So ito yung isusunod natin na bubuuhin. Medyo magastos lang tapos medyo mahirap pero gagawin natin kung ano yung makakaya natin. Grabe yung pagkasunog niya, mukhang mahihirapan tayo sa pagbaklas ng mga tornilyo. Mukhang mahihirapan ako sa pag-recover nito pero gagawin ko pa rin lahat ng makakaya ko. Grabe talaga, sa pagbaklas pa lang ng chassis tsaka makina pinahihirapan na ako. Simulan na pala natin ang pagbabaklas dito kaya uunahin muna natin yung mga nakakabit sa chassis na mga tornilyo. Ito yung uunahin natin babaklasin, yung footpeg, halos nasunog na talaga yung mismong apakan niya. Tapos itong mga cable ay tatanggalin na rin natin dahil hugutin natin yung makina niya. Sinubukan ko ngang ugain yung dito sa ibabaw, mukhang mahihirapan tayong tanggalin. Kaya uunahin na muna natin itong mga cable ay isusuot natin sa ilalim para pag tinanggal natin yung makina ay mabilis nang hugutin. At pagkatapos ay tatanggalin na natin itong ehe para mahugot na natin yung makina nito. Medyo maganit nga lang siyang ikutin kaya ang bilis kong pagpawisan tapos ang init pa ng pwesto. Kaya pinukpok ko na yung ehe para lumabas at mahugot ko na. Medyo matigas nga lang pukpukin dahil yung grass niyan sa loob ay natuyo na. Kaya nung lumabas na yung ehe, sinubukan ko ng hugutin kaya lang ang tigas talaga. Kaya nang makalipas ang ilang minuto ng aking pagtsatsaga ay nahugot ko na. Dumako naman tayo dito sa chassis at makina ay kailangan na natin hugutin to. Ayun nga lang ay nanikit na, sobrang tigas kaya kailangan pa natin pukpukin ito. Kaya nung mabaklas ko na yung chassis sa makina ay kailangan na natin ibabato dahil may tatanggalin tayo dito sa chassis yung mga dapat baklasin. So ayun, napaghiwalay na natin itong chassis tsaka yung makina. Sobrang init talaga ng panahon. Ang hirap dito gumawa dahil nga yero lang tapos sobrang init pa. Hiningal ako. So ito yung gagawin natin ngayon. Lilinisan natin itong chassis niya. Tatanggalin natin kung ano yung mga pwedeng tanggalin. Doon tayo mahihirapan sa makina kasi nanikit na yung mga nasunog na plastic.
dun sa mismong makina. Pero lilinisan natin yan. Gagawin natin kung ano yung makakaya natin. Alright. Kaya isinantabi ko na muna itong makina dahil ang uunahin natin itong chassis, babaklasin natin yung mga tornilyo na kakabit dyan. Unahin ko ng baklasin yung kanang bahagi dito sa apakan. Kung mapapansin nyo yung mismong apakan ay bumaluktot na yan. At pagkatapos dito naman sa bahaging likuran ay kailangan pa natin sinsilin para matanggal yan. Sobrang tigas na ng mga plastic, ang hirap tanggalin. Mabuti na lang ay nagawan natin ang paraan. Dumako naman tayo dito sa gas tank, natanggal ko na yung 3 tornilyo niyan, isa na lang matatanggal na rin yan. Bali papalitan na rin natin itong gas tank dahil bibilihin natin yung may kasama ng fuel pump niyan. Dito naman tayo sa mags niyan sa harap, grabe yung sinapit nito, natunaw yung mismong mags niya. Kaya kung mapapansin nyo yung mags niyan, biyak-biyak na, tapos lumabas na rin yung ply ng gulong niya. Babaklasin na rin natin itong shock niya, grabe sobrang tigas na mga tornilyo. Muntikan pa akong mamutulan kaya dahan-dahan na lang yung ginawa ko. Tsaka ako pinukpukan ng flat screw para mahugot na natin yung shock niyan. Buti na lang hindi nanikit, nagsawa na rin siguro sa init na dinanas niyan. Tsaka ako na tinanggal yung mga naiwan na tornilyo para malinis na siyang tingnan. Para kapag pininturahan na natin ay wala ng mga tornilyo na masasama dyan. At pagkatapos, ito namang manibela ang kailangan natin tanggalin. Kailangan din kasi natin mahugot itong T-post para masilip natin kung okay pa yung knuckle bearing. Makalipas ang ilang minuto ng pagbaklas ko sa lock ng T-post ay unti-unti na natin mahuhugot itong T-post niya. Wala na yung knuckle bearing niya, hindi na mapapakinabangan dahil nabasag at sunog na. So ayun, nabaklas na natin yung mga dapat baklasin dito sa chassis niya para mapinturahan na natin. Tapos ang isusunod natin is itong makina naman, tatanggalin natin yung mga nakadikit na plastic, yung mga nasunog na part, tatanggalin natin, tapos papalitan natin ng bago. Kaya gagawin natin to sa susunod na araw dahil medyo hapon na rin, naabutan tayo ng takip silip. Kaya dito na lang muna nagtatapos itong gagawin natin dito sa project natin na Aerox. Kung ganito yung itsura ng makina mo, may pag-asa pa kayang matanggal yung mga nakadikit dyan. Kailangan mo pang puwersahin at sikwatin para lang matanggal yung mga yan. Ngayong araw, ito namang makina ang lilinisan ko, tatanggalan ko ng mga plastic na nasunog. Mukhang pahihirapan tayo neto pero gagawin pa rin natin, matanggal lang yan mga nasunog. Ito pala yung una natin tatanggalin, yung tambutso niya, sa palagay ko mukhang okay pa to. Ang nasunog lang naman na parte niya yung heat guard kaya magagamit pa natin to. At pagkatapos, ito naman shock ang kailangan natin tanggalin. Tsaka itong engine support, sunog na yung mga bushing niyan kaya kailangan na natin din paghiwalayin. Kaya sinubukan kong puwersahin yung nasa ibabaw, ito lang naman yung natunaw na U-box tsaka yung baterya. Pero sobrang tibay niya talaga, ayaw niyang humiwalay dito sa makina. Tinamaan pa yung kamay ko, sobrang sakit, muntikan pa akong masugatan. At eto yung baterya tsaka relay na natunaw dito sa makina niyan. Kaya tiniktik ko na at sinikwat ko ng flat screw para mabilis ko nang matanggal tong mga to. Sa palagay ko mukhang malaki yung magagastos natin dito. Halos lahat ay change oil, lahat ng pyesa nito. Halos inabot ako ng 2 oras pero ito pa lang yung mga natatanggal ko. Halos nagpatuloy ako sa kakasikwat at sa kakatiktik para lang matanggal yung mga nasa ibabaw na natunaw. At sa hindi ko inaasahan, may biglang dumating na pagkain, oras na pala para kumain ng tanghalian. So dahil alas 12 na, is kakain muna tayo. Tapos ito pa lang yung nalilinis natin. Natanggal na natin yung dun sa ibabaw. Tapos napalabas na natin itong throttle body. Tatanggalin na rin natin yung pinaka-radiator niya, tsaka yung crankcase cover, tsaka yung mismong mags, tatanggalin na natin yan. Kaya kumain na muna ako, bawal kasi malipasan ng gutom dahil kailangan alagaan natin yung ating mga sarili. Dahil hindi mo magagawa yung gusto mo kapag nagkasakit ka dahil ang lakas mo ang importante. Makalipas ang ilang minuto ng aking pagpapahinga, tinanggal ko na agad itong crankcase cover niya para masilip kung ano pa bang kondisyon ng panggilid niya. Sa kondisyon niya mukhang okay pa naman, parang kinalawang lang yung bell niya. Malinis yung loob, kinalawang lang itong bell. Tapos yung belt niya is tuyo naman, wala naman nasunog. Tapos itong pulley niya is okay pa naman.
Sobrang linis ng loob. Hindi nadamay ito. Sa ibabaw lang talaga, tas bumagsak lang. Kaya okay pa to. Pero papalitan na rin natin to para sigurado. Kaya binaklas ko na rin yung panggilid para makita ko kung ano ba bang status dun sa loob niya. Baka kasi nag-stack up na hindi na natin mabaklas itong mga panggilid niya. Mukhang okay pa naman at wala namang nasunog dito sa loob. Dumako naman tayo dito sa radiator side para masilip na rin natin yung magneto at yung stator sa loob. Nasunog yung mismong pan niya kaya kailangan na rin natin palitan to. Kaya babaklasin na rin natin itong cover para masilip na rin natin kung ano pa bang status ng magneto. Kinalawang na rin ng sobra pero depende sa atin kung papalitan natin ng bago or pipinturahan na lang. Kinakabahan ako sa pagbaklas nito, baka mamaya kinalawang na yung magneto tsaka sigunyal. Mabuti na lang at napakabilis natin natanggal. Dito naman tayo dumako sa mags niya tsaka yung swing arm. Kailangan na kasi natin tanggalin to para yung makina ay malinisan. Mabuti na lang at mabilis natin natanggal tong mags, hindi tayo pinahirapan. Mabuti na lang talaga dahil kung hindi, nako, i-junk shop na lang. Kaya nagpatuloy ako sa paglinis para matanggal na lahat ng natunaw na plastic. Diba nalinis na natin ng konti? Sana ganun lahat, pati yung mga taong nasa paligid ko na plastic. So ayun, natanggalan na natin ng mga abo itong mismong makina niya at okay pa naman siya. Dahil natabunan lang talaga nung mismong U-box. Pero all goods pa naman yung mismong makina niya dahil sinilip na rin natin. Is may langis pa siya. Tapos sa panggilid, hindi naman nadama yung belt. Tapos dito sa head, bubuksan na lang natin to para ma-check na rin natin. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna to dahil sobrang kati talaga nitong mga abo. Dahil pag dumikit sa balat mo tas nagsage, is sobrang sakit. Hindi ko alam kung bakit ganito yung abo. Kaya pagpapatuloy na lang natin to bukas. Grabe, hindi lang pala sa labas, pati sa loob ay nasunog na. Kaya pagbukas ko dito, pati yung piston ay nasunog na, tsaka yung barbula. So ayun, ito na yung mga natanggal natin dito sa makina. So ayan, yung mga nasunog na part, natanggal na natin. Tapos itong makina na to, is lilinisan natin. Tapos kung ano yung pwedeng linisan, linisan na natin. Tapos ang gagawin natin dyan is bubuksan natin yung head cover para masilip yung loob. Dahil kapag okay pa naman yung loob at wala pa naman sunog or bakas ng sunog is hindi na natin to bubuksan kasi fresh pa naman to. Ang tatanggalin na lang natin itong katulad ng pump or kung ano yung may mga oil seal tsaka yung throttle body. Kaya inayos ko na muna itong chassis niya, isinabit ko na muna dahil magbabasa ako nitong makina. Tsaka ako binugahan ng pressure washer para matanggal yung alikabok or abo na nasunog na. Medyo mahirap talagang tanggalin kahit steel brass na yung ginamit ko. Kaya tsaka ako nalilinisan to kapag nabiyak ko na yung makina nito. Kung sa panggilid naman ang tatanungin nyo ay okay pa naman. Sobrang linis pa kaya hindi tayo mahihirapan. Kaya ginamitan ko ulit ng steel brass baka sakaling matanggal. Ang problema kahit anong gawin ko ayaw pa rin talagang matanggal. Siguro ay kailangan ng mas malakas na persa kaya nakaisip ako kung anong pwedeng pantanggal dyan. Ang problema ay wala pa ako nabibili, hiniram ko lang dati kaya bibili muna tayo para pampatanggal dyan. Kaya tanggalin na lang muna kung ano yung mga dapat tanggalin. Katulad nitong water pump, kailangan na natin baklasin kasi panigurado sunog na yung kanyang oil seal. Tsaka ako binaklas itong throttle body para masilip kung mapapakinabangan pa ba. Batay sa itsura ay mapapakinabangan pa yung mismong throttle body, kaya lang yung mga sensor ay hindi na. At paniguradong hindi na mapapakinabangan itong solenoid starter dahil kinakalawang na. Sa itsura pa lang ay mapapansin nyo na yung mismong sakit ay sunog na, pati yung housing niya ay kinalawang na. Tsaka ako na binuksan itong head cover para masilip natin kung ano pa bang status dun sa loob ng makina. Okay pa naman yung rocker arm, ang problema nga lang ay nasunog na itong gasket niya. Lilinisan ko na sana yung makina, ang problema nga lang ay lumakas yung ulan. Hindi kasi tayo makaagamit ng barena dahil mababasa ng ulan. Kaya binuksan
Binuksan ko na rin itong head para masilip kung anong status ng piston niyan. Mukhang napaganda pa yung pagbukas natin dahil nasilip natin yung piston tsaka barbula ay nasunog na rin. Kung mapapansin nyo yung barbula ay puno na ng mga karbon pati itong piston. Pero sa sigunyal niya ay sobrang linis pa ng loob at may langis pa. Kaya top overall lang yung gagawin natin dito. Habang tinatakpan ko ng plastic ay patuloy na lumalakas yung ulan. Kasi ang balak ko talaga dito ay akin ang lilinisan. So ayun, hindi tayo makagamit ng kuryente kasi nga umuulan. Ang gagamitin kasi natin dito is yung drill, yung parang steel brass na bilog na umiikot. Yun yung gagamitin natin pampatanggal sa mga natuyong plastic na nasunog dito. Ayan yung mga nasa ibabaw. Ang hirap kasi tanggalin pag steel brass lang talaga. Kaya ang gagamitin natin dyan is yung umiikot mismo para mabilis siyang matatanggal. Eh hindi tayo makagamit ng kuryente kasi nga umuulan. Tsaka basa kasi dito, baka mag-short, makuryente pa tayo. Yung dating sunugang makina ay nilinis natin kaya kahit papaano ay gumanda na yung itsura. Konting liha na lang at kikinis na kaya pati yung chassis ay tinanggal na natin yung mga kalawang niya. Ganitong itsura nung makina nung nakuha ko to. Natabunan na siya ng maraming sunog na plastic kaya tinanggal ko to. Hanggang sa natanggal ko na yung block at piston tsaka yung head nito. At nilagyan ko ng plastic para pag nilinisan natin ay hindi papasok yung mga alikabok nito. Kaya ngayong araw ay ihahanda na natin dahil maglilinis tayo ng chassis at makina. Kaya isinaksak ko na yung extension at itong barena para matesting kung gumagana ba. Ayun, at gumagana nga kaya testingin na natin kung nakakatanggal ba. Kaya idinampi ko na itong steel brass dun sa may makina para makita natin kung nakakatanggal ba talaga. At sa hindi inaasahan mukhang magandang ang pantanggal to. Kaya nagpatuloy ako sa ginagawa ko hanggang sa inabot ako ng ilang minuto. Dahil yung mga singit-singit ay hindi gaanong matanggal kaya medyo nahihirapan ako. Pero nakukuha yan sa tiyaga, kailangan lang natin pagtiisan. Dahil lahat ng hirap ay iyong malalampasan. Pero wag na wag kang makakalimot, lagi mong samahan ng dasal. Dahil masarap sa piling pag nakuha mo yung gusto mo sa sarili mong pinagpaguran. Mabalik tayo sa ginagawa ko, medyo mahirap talagang tanggalin. Dahil yung singit-singit at sulok-sulok ay hindi matanggal dahil malaki yung gamit natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo mahirap talagang tanggalin dahil hindi kasya. Kaya gagamit ako ng mas maliit para sure ball kapag ginamit natin dito ay matatanggal dahil kasya. Pero nagpatuloy pa rin ako kahit alam kong parating na yung malakas na ulan. Medyo delikado pero kailangan natin matapos to para kasunod na yung chassis niyan. Medyo nabasa na nga yung chassis niyan kaya panigurado dito tayo matatagalan. Tapusin lang natin tong makina tapos isusunod na natin yung chassis. At eto na yung naging itsura, kahit papaano ay luminis na. Pwede na natin lihain ng konti tapos lagyan ng degreaser para matanggal na yung mga alikabok niya. Hanggang sa ayaw pa rin tumila ng ulan kaya paano na natin to sisimulan. Pero hindi ako papaawat dahil sa wakas ay tumila na yung ulan. Kaya nagpatuloy na ako sa ginagawa ko, tanggalin na natin yung mga kalawang. Ganito yung nagiging itsura kapag natatanggal yung kalawang ay kumikinis ng konti. Alam kong tatatak to sa isip mo, wag na wag kang magiging mapanlamang sa kapwa mo, dapat lang ay konti. Dahil sa panahon ngayon, hindi na talaga uso ang libre. Napapagod din yan at may nilalabas na puhunan, pre. So yun, medyo luminis na ng konti itong makina natin. At least kahit paano ay merong pagbabago na nangyari dahil nawala na yung mga sunog na natuyong plastic na nasunog dito sa makina. At least wala na siya. Kaya medyo luminis na siya ng konti. Pero hindi pa ito yung pinaka-finish natin dahil lilinisan pa natin to ng maayos para bago isalpak is makinis talaga itong mismong makina. Uulan na naman kaya natigil na naman tayo sa ginagawa natin. Hindi kasi pwedeng mabasa yung barena natin dahil may posibilidad tayo na makuryente kaya
tigil muna tayo, patila muna tayo ng ulan. Tsaka natin ipagpapatuloy yung gagawin natin dito. Isinabit ko na yung chassis para hindi na siya madumihan pa. At itinaas ko na yung makina para maikabit yung center stand niya. So ayun, sa wakas dumating na itong mismong chassis tsaka yung mga gamit natin na ikakabit dito sa chassis. Katulad ng crankcase, ng swing arm, tsaka itong center stand at tsaka itong manibela tsaka T-post. Tapos ito na yung chassis, ayan. So ikakabitan na natin ng mga pyesa. Medyo natagalan tayo ng konti dahil nga naglinis ako. Nilipat ko dito yung pino, yung Mio 4. Tapos wala na rin dito. Kaya kahit pa paano is makakapagbuo tayo dahil dito may ilaw, may bubong. Kaya tuloy-tuloy na yung pagbubuo natin. Itong project natin na Aerox. Kaya samahan nyo ako dahil sisimulan na natin dito sa mismong chassis tsaka sa makina. Alright. Kaya ang ginawa ko muna ay sinabit ko na muna itong chassis baka madumihan dahil basa yung sahig dahil ang lakas ng ulan kanina. Naisabit na natin itong chassis para kahit pa paano pag nilagyan na natin ng mga pyesa is hindi tayo mahihirapan lalo na yung harness. Hindi tayo nakayuko dahil medyo basa kasi dito. Ayan o, makikita nyo. Laki kasing umuulan dito kaya ayun, sinabit ko na lang para hindi siya maputikan, para hindi tayo mahirapan maglinis. At dahil baka meron na naman mag-comment dito dahil bibigat yung chassis kaya pinalitan ko na agad ng bakal. At para kapag kinabit na natin yung ibang pyesa ay hindi basta-basta mauhulog yung chassis niyan. At dahil tapos na pala ay powder coat itong center stand, ikakabit na natin yan sa makina. Pero syempre para hindi tumigas or mga lawang ay lalagyan natin yung ehe niya ng grasa. Kaya inangat ko na yung makina para maikabit na natin itong center stand na luma na naging bago. Powder coat ba naman ng maganda at matibay, sureball talaga magiging bago. Pero syempre dahil hindi pa dumadating yung block tsaka head niya na ilalagay na lang muna natin yan sa Gedli. Isabit na natin itong chassis ng Aerox na binubuo natin tapos yung center stand ng makina is naikabit na rin natin, yan yung bagong powder coat. Tapos na-order na natin yung mga pyesa na ikakabit dito. Ayun nga lang is hindi pa dumadating dahil hindi naman on the spot na pag-order mo is darating agad. Pero meron na ako mga na-order, yun nga lang hindi pa siya maikakabit dahil ang inaantay natin dito is yung harness niya mismo, tsaka yung ECU. Yun ang lang inaantay natin para masimulan na natin itong chassis. Tapos oo nga pala, sa mga nakakaalala ng binuo natin na pino, is meron tayong ikakabit na bagong U-box na alloy. Ayan, alloy box na from TRC. Ayan, so ikakabitan natin to ng bagong alloy box. So pwede siyang pang soul, ayan katulad nito, pang soul, pang pino at meron din silang pang sporty. Kaya tara, kabit na natin to para makita nyo kung ano yung magiging itsura. Kaya inilabas ko na muna itong pino para pag gumawa tayo ay hindi gaanong masikip. Mahirap kasing kumilos lalo na kapag ganyan kasikip. Pero sa umpisa lang naman yan, pero darating din yung araw ay luluwag din yan kaya gamit-gamitin mo lang. Kaya binaklas ko na agad yung upuan tsaka yung luma niyang U-box para mapalitan ng TRC na alloy U-box. At nung naikabit ko na, eto na yung itsura niya, bagay na bagay talaga sa project natin na pino. Pero syempre sa mga hindi pala nakapanood niyan, eto na yung mga naikabit ko na TRC. Yung front shock tsaka rear shock at caliper ay TRC. At eto ang nagpangas dyan, yung mags niya ay TRC. Ba TRCR? Kumpleto na yung mga ikakabit sa chassis, makina na lang talaga ang isasalpak. At eto na pala yung mga pyesa na para sa makina, yan yung ating mga isasalpak. Ayun ito yung mga bracket na ikakabit natin. Ito yung para sa ECU, tapos ito yung sa harap na ikakabit natin na bracket. Kaya buksan na natin para maikabit na natin sa chassis niya. Kaya binuksan ko na lahat para maikabit na agad natin sa chassis niya. Ito pala yung una kong sinalpak. Ito yung bracket ng ECU niya. At pagkatapos, itong bracket sa unahan ng aking sinunod na nilagay. At syempre, ikakabit na rin natin yung bagong bili natin ng lock ng upuan. At ito palang susian niya ay second hand ko lang nabili. Medyo mataas kasi yung original kaya second hand lang yung aking binili. So ayun, ito na yung harness na ikakabit natin. Bali, nabili ko lang siya second hand pero fresh pa naman at wala pa naman putol kaya ikakabit na natin dito sa chassis para pag kinabit natin yung makina is dire-diretso na
yung pagkakabit natin. Kaya ikinabit ko na agad itong harness. Medyo nahirapan lang ako dahil hindi ko alam kung saan banda-banda yan ilalagay. Kaya sinundan ko na lang yung wiring dahil medyo familiar naman tayo sa Yamaha. Kaya basta salpak na lang yan. Malalaman na lang yan kapag naisalpak na yung makina dahil doon na yan magtutugma-tugma. Isinalpak ko na rin pala yung side stand dahil kung wala yan hindi natin mapapaandar yung makina. At pagkatapos ay isinalpak ko na itong busina para marinig mo na yung hinanain niya. At ayan na yung itsura ng chassis niya. Andyan na yung mga harness, tsaka busina, tsaka yung bracket niya. Makina na lang talaga ang kulang, mapapaandar ko na. Sa ngayon, ito lang muna yung mga maikakabit natin. Dahil bukas, ibababa na natin to para maikabit na dun sa makina. Dahil bukas, i-assemble din natin yung makina. Ikakabit na natin yung block, tsaka yung head. Tapos yung kung ano yung mga dapat ikakabit na natin para maisalpak na natin dito sa chassis. Lalo na yung manibela, yung T-post. Pero kakabitan na rin natin yan para pag binaba is makakabit na natin yung shock tsaka yung mugs na ikakabit natin. Abangan nyo yan, alright? At eto na yung mga ibang pyesa na ikakabit natin sa makina niya. Kakakuha ko lang kasi ngayon yan, kaya bukas ko pa maikakabit yan. At oo nga pala, yung ikakabit natin na CVT set is itong Racing Monkey na meron silang bagong nilalabas na CVT torque drive. So kung makikita nyo, meron na siyang kasamang bearing na ilalagay natin sa project natin na Aerox. Kaya abangan nyo kung ano yung makikakabit natin para sa project natin na Aerox. Kung ganito yung itsura ng makina mo, mapapawaw ka talaga. Tapos sasamahan pa ng may kalawang at magbabago bigla. Kaya kung dati ay sunog ay nilinisan ko lang kaya pwede na siyang ipanggala. Kaya inihanda ko na itong makina para maikabit na natin yung mga pyesa. At inilabas ko na itong bagong torque drive ng Racing Monkey para maikabit na. Kung mapapansin nyo ay napakaangas niyang tingnan. Sa totoo lang ngayon lang ako nakakita ng ganito sa dami ng nagawa ko na motor na may ganyan. Racing Monkey pa lang ata ang nakakapaglabas ng ganito kaya ang masasabi ko, baka Racing Monkey yarn. Kaya inassemble ko na para maikabit na agad dito sa panggilid. Kaya ipinatong ko na muna itong belt para ikutin. Grabe, sobrang ganda na ikakabit nating panggilid. Tapos kakabitan na rin natin ang lock na titanium gawang Racing Monkey din. At eto pala yung black na head na dating nasunog kaya nilinisan ko na rin. Kaya ikinabit ko na itong gasket para maikabit na agad yung black tsaka yung piston. Kaya kinabitan ko na rin ang cylinder head gasket para maikabit na rin itong head at mai-timing na rin yung cams tsaka yung piston. So ayun, dahil nasunog na itong pinaka-stator nya, yung mga wire ng stator tsaka yung CKP tsaka itong magneto is kinalawang na. Kaya bumili ako ng second hand. Ito yung nabili ko. Ayan, itong set na to, ito yung nabili ko na pang Aerox din yan, parehas na parehas. Tapos papalitan na lang natin yung CKP nito dahil sirado yung CKP. Yun ang sabi nung dating may-ari. Kaya ang gagawin natin is papalitan natin yan ng Racing Monkey. Yan. Ayun yung ipapalit natin na sensor na CKP. Itong magneto is pipinturahan na lang natin yan kasi hindi pa naman siya gaanong kinakalawang. Kaya pwede pa to, linisan na lang natin. Tapos pinturahan natin kahit spray paint para hindi tumulo yung kapag kakalawang niya. So ayun, naikabit na natin itong CKP, bagong bago yan, kaya isasalpak na natin dito para dire-diretso na mabuo itong makina. Kaya ay kinabit ko na agad itong stator para unti-unti na natin mabuo itong makina. At itong magneto dahil kinakalawang na ay akin na munang niliha. At pagkatapos ay pininturahan ko na ng primer. So ito yung head cover niya, sunog na talaga, hindi ko na siya nilinisan kasi papalitan na rin natin siya ng Han. Ayan. So itong Han na to is galing sa Racing Monkey na ikakabit natin dito. Alright? So mamaya is kakabit natin. Papakita ko sa inyo kapag naikabit na natin dyan. Patuyuin lang natin magneto. Tapos timing lang natin para maikabit na natin tong head cover. Alright. Kaya binaklas ko na muna yung laman loob nitong head cover para mailipat sa bagong head cover nito. At pagkatapos ay nagpatuloy na ako sa pagpipintura. Kaya ito na yung kinalabasan ng magneto. Kaya isasalpak na natin yan para mai-timing na natin at matakpan na natin itong makina. At kakabitan na rin pala natin ng Racing Monkey na bola. Sa sobrang excited ko, ayun, nagkalat-kalat pa.
Syempre, kailangan din natin palitan yung slider piece. Racing Monkey din ang gumawa. Kaya isinalpa ko na itong panggilid para makita nyo na yung magiging itsura. Yan na yung complete set ng Racing Monkey. Sobrang ganda at napakaangas ng gawa. Napansin nyo, yung pulley set na ikinabit ko is stock lang. Pero ang bola niyan is Racing Monkey tsaka yung slider piece Racing Monkey yon. Kaya ito yung naikabit natin kasi walang available dahil nagkaubusan. Kaya hindi tayo nakakuha. Pero itong sa bell, sa lining, tsaka sa torque drive, tsaka yung center spring, straight Racing Monkey yan. Ayan. So ang ganda ng itsura mga tol. Kaya ikinabit ko na rin itong head cover para makita nyo na yung talagang resulta. Ito na yung pinaka resulta niya. Grabe, napakaangas. Nagmukha pang kargado yung makina. So yun na, naikabit na natin yung mga dapat ikabit dito sa makina. Ayun nga lang, may mga kulang pa tayo dahil hindi na natin maikakabit sa ngayon. Dahil anong oras na aalis pala tayo. Dahil pupunta tayo sa TRC. Dahil meron tayong photoshoot at may kukunin tayong mga pyesa. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pyesa na ikakabit natin para dito sa project natin na Aerox. Kaya nagpa-photoshoot muna ako. Maraming salamat pala sa nag-video. At oo nga pala, hindi ko na muna ipapakita yung mga pyesa na ikakabit ko. Para surprise na lang at abangan nyo na lang yung magiging video. Pero isa ito sa ikakabit natin, yung bagong caliper ng TRC. Hindi ko akalain yung dating sunog-sunog na motor ay unti-unti na natin nabubuo. May mga bagay talaga kapag idinaan mo sa tiyaga at ikay naging interesado, makukuha mo yung ginugusto mo na punto. Ayun na, panibagong araw, panibagong vlog na naman. So dahil ito ay hindi pa natin naikakabit sa chassis dahil may problema tayo. Ito talaga yung pinaka problema, yung mismong bushing niya dito. Kaya buti na lang is dumating na yung order natin, kaya ikakabit na natin dito at maikakabit na natin to sa mismong chassis niya. Alright, so kabit na natin. So ang ginagamit ko pantanggal dyan is ito lang mahabang tornilyo, tapos itong mga sakit. Ayan, yung sakit na kailangan na isa is yung kasya yung bilog. Tapos yung isa naman is ito yung magtutulak dito para gumanto yan, pumasok na ganon. Yan. Ipipress mo na siya ganon. Tapos kahit anong nut, basta compatible dito sa thread ng tornilyo. Kaya parang ganito yung kabit nyan. Pakita ko sa inyo. So nilalagyan ko siya ng washer kasi pag pinihit mo yan, is iikot yan dito. Yan, iikot yan dyan. Yan. Kaya kailangan talaga may washer. Ayan, mapupudpud kasi yan dyan. Testingin natin. So ganito yung pinaka-forma niya. Itong isa na to, habang hiniigpitan ko, tutulak niya papasok. Tapos papasok dito sa loob na to. Yan yung pinaka-forma niya. Kaya simulan na natin. Ikabit na natin na maayos to. Tapos para mabaklas na natin at kapalitan na natin ng bago. Mamaya unbox natin to para makita nyo rin. Alright? Kaya pinihit ko ng pinihit para matanggal na itong bushing at mapalitan na. At maikabit na natin sa chassis itong makina. So ganun lang kasimple mag DIY para sa puller. Hindi ka na magpapapress sa machine shop. So ito yun, bubuksan na natin to para makita nyo yung ikakabit natin na bago. Alam kong may mga magtatanong dyan kung saan ko nabili. Order lang yan sa online shop. Ito yung rubber, yan from Yamaha. Tapos ito, yung ikakabit natin. Sukat yan. Saktong sakto. Kaya ay kinabit ko na dahil umiinit na dito sa pwesto ko. Ewan ko ba ba't ang dami kong reklamo kapag tag-ulan nagre-reklamo ako. Tapos kapag maaraw naman ay nagre-reklamo pa rin. Kaya sa susunod maghahanap na ako ng sarili kong pwesto para wala na akong reklamo. Kaya ibinaba ko na itong chassis dahil papalitan na natin ang knuckle bearing all ball race niya. Binaba na natin itong chassis kasi nga magpapalit tayo ng knuckle bearing or ball race. Dahil nung dati is nakakabit dito is wasak-wasak na at tanggal na lahat ng mga bulitas. Kaya magpapalit tayo ng ball race niya is itong Racing Monkey. So Racing Monkey na rin yung ikakabit natin na ball race na ito. Ito yung maganda ngayon.
Dahil meron na silang ball race. Alright. Ito yung itsura niya, mukhang matibay kaya ikabit na agad natin to. Nakikinatin ako dahil gusto ko parang kayo na yung gumagawa nito. Kaya habang nanonood kayo ay gusto ko kahit papaano ay meron kayong natututunan. Parang DIY lang naman to, kung interesado ka ay panigurado magagawa mo to sa sarili mong paraan. At kinabit ko na rin pala itong manibela para dire-diretso na tayo sa pagbuo nito. At pagkatapos ay ito na muna yung ikinabit ko para pag ikinabit na natin tong makina sa chassis ay makakabit na natin to. Ito pala yung cover sa magneto na pinapatungan ng radiator ay nilinisan ko na rin. Kaya isinalpak ko na dito sa makina para yung radiator ay maisalpak na rin. Ito na yung naging itsura at naging resulta. Throttle body na lang yung kulang. So yun, nabuo na natin yung makina. Kulang na lang doon is throttle body, tsaka dito sa chassis is yung ECU. So sa mga meron dyan na ECU tsaka throttle body, PM nyo lang ako. Baka sakali magkasundo tayo para maikabit na natin doon sa binubuo natin na Aerox. Tapos, oo nga pala, ito yung ikakabit natin na rear shock. So buksan natin para makita nyo yung itsura nitong TRC na rear shock. Alright? Napakaangas. So ito yung ikakabit natin na rear shock para sa ating project na Aerox. Alright? So ikabit na natin para makita nyo yung magiging resulta, tapos isalpak na natin yung makina. Shish. Kaya inilagay ko na itong shock para mailagay na rin natin yung makina sa chassis niya. At unti-unti ko nang hinatak para maisalpak na natin dito sa makina. Medyo nahirapan lang ako ng konti dahil ako lang mag-isa. Pero kaya yan at kakayanin ko kahit ako lang mag-isa. Sa wakas na isalpak din natin yung chassis tsaka yung makina. Medyo napagod lang ako kasi ako lang talaga mag-isa nagsalpak. Medyo mahirap. Pero at least, nagawa natin ang paraan kahit tayo lang mag-isa. Tapos, naikabit na natin yung mga dapat ikabit dito sa makina. Throttle body na lang talaga yung kulang. Kaya baka may throttle body kayo, pwede nyo nang i-offer sa akin para maikabit na natin dito. Alright? Meron nang dumating na mags kaya mapapatindig na natin to. Kaha na lang ang kulang, pwede nang i-rolling sa labas to. Dahil meron ng throttle body tsaka ECU, tapos na change oil ko na rin to. So ayun, unti-unti na natin nabubuo itong project natin na Aerox. So ang kulang na lang talaga natin dito is yung ECU tsaka throttle body, pero ongoing na from Cavite. Pina-ship ko na siya papunta dito, kaya mamaya makakabit na natin kapag dumating na dito yung ECU tsaka throttle body. Kaya ito muna yung ikakabit natin, na shock from TRC. Ayun, so check natin yung itsura ng ikakabit natin. Oh. So ito yung front suspension na ikakabit natin from TRC. Ganda nito mga tol. Grabe, sobrang ganda. Pwede ng pambakbakan. Fully adjustable na rin to. May adjustan dito. Tapos, ayan yung dalawa. Sobrang ganda. Kaya ikabit na natin para makita nyo na yung magiging resulta nung project natin na Aerox. Siyempre, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinasukan ko na agad ng flat screw para maisalpak agad natin ng maluwag. At oo nga pala, alam ko naiirita kayo sa boses ko, pero sige, ako'y magpapaliwanag. Kung mapapansin mo yung nasa tasa, dyan ako nagsimula, yan yung ginagaya ko. Simpleng paliwanag lang, kung napapanood mo siya, may mga bagay na imposible pero napapagana niya to. Sa kanya ko inihambing yung mga ginagawa ko madalas. Hindi man pareho pero may kahawig madalas. Balik tayo sa ginagawa ko. Dito na tayo sa bracket. Ikabit na natin dito sa front shock. At eto na yung resulta. Napakaangas at napakaganda niyan. Syempre walang iba, baka TRC yan. At ilalagay na rin natin itong lagayan ng reserba ng coolant para masalinan na. Para kapag pinaandar natin ay hindi mag-overheat basta-basta. At eto yung isasalin natin na langis tsaka gear oil at coolant. Kaya
Kaya tinanggal ko na yung tornilyo para madrain itong gear oil para masalinan agad. Para sa hindi mga nakakaalam, 100 ml lang pala yung nilagay ko. Yun kasi yung naka-specific, hindi yung katulad ng NMAX ko. At tinanggalan ko na rin ng langis para masalinan ng bago. Grabe, sobrang itim na kaya kailangan na talagang palitan to. At oo nga pala, 10W40 viscosity ang isasalin ko. Tapos 900 ml lang yan. Tsaka ako na sinalina ng coolant para okay na yan kapag pinaandar. At syempre lalagyan na rin natin ng reserva dahil pag pinaandar natin yan, nahihigupin pa yan. At sa wakas ay dumating na yung ECU tsaka yung throttle body na inaantay natin. Eto na lang kasi yung kulang sa makina kaya ikabit na natin. Sa wakas dumating na rin yung ECU tsaka throttle body na binili natin sa marketplace. Kaya bubuksan na natin to para makita na natin yung kakabit natin na ECU tsaka throttle body. Ito yung ECU tsaka ito yung throttle body. Set na yan nung nakuha natin. Wala na tayong babaklasin or papalitan dahil gumagana daw to. So kabit na natin itong ECU tsaka throttle body. Alright. Kaya ikinabit ko na itong ECU ng mabilisan. Naikabit na natin itong ECU. Sakto naman yung mga sakit niya kaya okay na to at sana umandar at hindi tayo niloko ng binilhan natin ito. Alright. Sabi niya kasi goods daw to pati yung throttle body. Medyo malayo from Cavite pero sana umandar yung motor na binubuo natin. Alright. At sinunod ko nang ikinabit itong throttle body pati yung mga sakit niyan. Sana talaga yung mandar to walang sira yung mga sensor. Pero mukha namang mga bago kaya wala sigurong problema yung sensor. Ito yung nabili natin na gas tank. Hindi ko akalain na hindi sila parehas. Kasi ito I think pang B1 to dahil kung mapapansin nyo yung butas na ito is medyo malapit kumpara dito sa original niya na dating nakakabit. Ayan o. Kaya may binili ulit ako, ayoko naman nang ibalik to. Kaya bumili ulit ako ng bago. Tapos pinaship ko na rin, paparating na rin yon. Kaya ikakabit na lang natin dito sa binubuo natin na Aerox. Nasabi ko na rin, kaya lang sabi niya sa tropa niya lang din. Hayaan na akong ibalik kasi papaship ko rin. Kaya sabi ko okay na to. Dito ko na lang, ikikip ko na lang to kahit papaano. Kaya bumili na rin ako ng bago. Antayin nyo na lang tapos ikakabit na natin dyan. Alright. At lumabas na muna ako dahil ipapakabit ko yung mags tsaka gulong. Kaya ibinigay ko na yung mags para maikabit na tsaka itong gulong. At ikinabit na ni tropa yung mags sa machine para maisalpak na. Para pala sa mga magtatanong kung anong brand yan, TRC pala yan. Kaya alam nyo na. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ako dito sa ginagawan ko. Kaya ikakabit ko na to. Sobrang saya ko dahil maikakabit ko itong ginugusto ko. Kaya wala nang usap-usap, ikabit na agad natin to. Dito pala ako nagsimula sa likod dahil madali lang naman to isalpak. At pagkatapos ay kinabit ko na rin itong pangharap. Kaya eto na yung resulta at tindig niya. Napakaangas! So ayun, unti-unti na natin nabubuo itong project natin na Aerox. Ayun nga lang, medyo natatagalan dahil hindi naman ganon kabilis makahanap ng pyesa. Katulad nung gas tank. Kanina ko pa siya kausap pero hanggang ngayon hindi pa dumadating dahil magsasabay daw siya. Pero sa akin wala namang problema kasi itong binubuo natin is hindi ko naman siya nirarush. Ano lang yung pwedeng ikabit, yun muna yung maikakabit natin. Pero the rest, ang kulang na lang nito is yung gauge, tsaka yung kaha sa harap, yung headlight, tsaka yung sa likod. Pero may kausap na rin ako, hindi pa kami nagkakadil kasi medyo mababa pa yung offer ko. Pero at least, sana magka-deal kami dahil sinabi ko para dito sa project natin na Aerox. Kaya abang-abang lang dahil matatapos din natin to. Halos 10% na lang ang inaantay at mabubuo na natin itong project natin na Aerox. Kinabit ko na rin yung mga dapat ikabit na pyesa kaya eto na yung kinalabasan ng project natin na Aerox. Inisog ko na muna itong motor dahil meron tayong ikakabit sa likod na parte niyan. Antabay lang kayo ng bahagya dahil ipapakita ko rin naman. So ayun, naikabit na natin yung mags tsaka shock dito sa project natin na Aerox. Kaya panibagong araw, panibagong vlog na naman. Kaya i-continue tayo sa ginagawa natin na project na Aerox.
Tapos ipapakilala ko pala sa inyo yung bago natin ikakabit dito sa project natin na Aerox. Ito na namang TRC na swing arm. Ayan. So ito yung bagong product ng TRC na swing arm. 4 NMAX siya ka Aerox. Swing arm lang to, pero papacheck ko sa inyo para makita nyo rin. Buksan natin. So ito yung pinaka-design niya. Ayan yung ikakabit natin na swing arm dito sa project natin na Aerox. Tapos meron na siyang mga kasamang kit. Ayan. Ito yung mga kit na ilalagay natin. Halimbawa ito, may bearing na siyang kasama. Tapos ito para sa mga may caliper. Siyempre yung Aerox wala namang caliper. Kaya ito yung kinakabit para sa NMAX. Tapos andito na rin yung mga tornilyo. Ayan, yung para sa pipe. Tapos meron na siyang kasamang bushing para doon sa mismong tambutso pagkakabitan. Tapos ito, hindi ko alam kung para saan to eh. Ngayon, ikakabit na natin itong swing arm na TRC. Alright? Kaya inassemble ko na muna dito yung swing arm para bago natin ikabit ay okay na. May mga tornilyo kasi na hindi ko alam kung saan ilalagay kaya inirambol-rambol ko muna para maisalpak na. Makalipas ang ilang minuto, itong bearing lang pala ang kailangan kong ikabit. Nagpaikot-ikot pa ako, baklas kabit, baklas kabit. At pagkatapos pagkabit ko ng swing arm, ito namang siya kang isasalpak ko. Hindi ko kasi naisalpak yan nung nakaraan dahil wala pang ang swing arm to. Tsaka ako na inilagay itong mga cable para dito sa throttle body at preno. Hindi ko nga alam kung saan ko banda ilalagay yan dahil medyo hindi ko alam to kaya ako inalilito. Basta bahala na kung saan lumusot, doon na yon at basta umabot. At to nga pala, ikakabit na rin natin itong bagong nabili ko na switch. 2 tornilyo lang yan, tapos ibubuka mo, tsaka mo ilalagay sa bakal na parang sandwich. At eto na pala yung gas tank, hindi ko na na-open sa inyo dahil kagabi pa yan dumating. Hindi ko nga yung kabisado dahil ngayon pa lang talaga ako nakapagbuo nito kaya medyo ako'y napapraning. At isinalpa ko na pala itong preno sa likod, medyo nahirapan lang ako ng konti kaya sinundot ko ng flat screw. At ayun, sa wakas pumasok din, iba talaga nang nagagawa ng flat screw. At ikinabit ko na rin yung switch niyan para sa signal light tsaka sa busina. Medyo adjust na naman nga ako niyan sa preno dahil hindi kasya. At eto na pala yung mga naikabit natin, yung swing arm tsaka shock. Grabe, napakaganda at napakaangas niyan tingnan, nakakashock. At dumating na pala yung mga inner na kaha na in-order natin na second hand lang. Isang set kasi yung binili ko kaya sa mga nagtatanong pala kung saan ako bumili, sa marketplace lang. Kaya ikakabit ko na agad itong fender sa likod para kahit papaano ay may forma na. At eto na yung naging itsura nung naikabit ko na. At tatanggalin ko na pala itong magsaharapan dahil lalagyan na natin ng disc brake. Second hand lang tong nabili ko dahil nagpalit daw sila ng lighten disc brake. Medyo nagtitipid na kasi ako ng konti dahil sobrang laki talaga ng ginastos ko. Hindi pa nga ako nakaagastos dun sa ipaparapol ko sa inyo. Kung mapapansin nyo sa likod ko ay inaayos ko na yan para mapagana at mapamigay ko rin sa inyo. Kaya ikakabit na rin natin itong dibdib sa harapan para maisalpak na natin at makita nyo na kung ano bang magiging itsura. Pero mas maganda yan kapag kumpleto na lahat ng mga kaha. Kaya abang-abang lang dahil makukumpleto na rin natin itong mga kaha. At makikita nyo na yung tunay na resulta. Unti-unti na natin nabubuo itong project natin na Aerox. Ito na yung inner neto, hindi lang natin maikakabit dahil wala pa yung outer na kaha, yung mga makikintab. Yun kasi yung kailangan natin. Sabay-sabay siyang bubuuhin para maisalpak agad dahil hindi pwedeng isa-isa yung ikakabit natin. Yun na lang yung pinakakulang tapos kumpleto na to. Mabubuo na natin to at marorolling na natin sa labas. Sana umandar itong binubuo natin na project na Aerox. Dumating na yung panel gauge kaya maisasalpak na natin sa project natin na Aerox. Pati itong headlight at signal light kaya maisasalpak na rin to. Pati yung mga kaha ay dumating na kaya eto na yung naging itsura nito. Panibagong araw is panibagong vlog na naman. Kahapon hindi ako nakapag-update sa inyo kasi nga hindi pa kumpleto yung mga kaha. Ngayon lang natin natapos yung mga kaha. Syempre sa tulong ni Ma'am CK Moto, tsaka syempre gusto ko rin i-shoutout si
Mac Bitancor dahil nakumpleto niya yung mga kaha. Katulong syempre si Boss J, si Gmar, tsaka si Boss RJ, tsaka si Boss Caves. Yan. Shoutout sa inyong lahat. So maraming salamat kasi nakumpleto nyo na yung mga kaha nito. Kaya mabubuo na natin itong project natin na Aerox. Kaya isasalpak na natin yung mga kaha na nakumpleto kahapon. Ayan, ito naka-plastic na yung mga outer flarings na ikakabit natin. Ayan, so nandito na yan. Medyo pahirapan kasi yung color na ikakabit natin dito. Kaya ayun, inaisa-isa ko pa kung sino yung mga pwede makuhaan. Kaya maraming salamat syempre sa mga nagkumpleto nung kaha natin. Alright? Kaya inisa-isa ko na muna para ma-check at maikabit na to. At inassemble ko na yung front fender tsaka inner para maisalpak na rin to. Tsaka ako na inilagay at pinit para malaman kung sakto ba talaga. Eto pa lang yun na ikakabit ko, nahihiwaga na ako sa itsura niya. At inilagay ko na itong bangka o araro kung tawagin. Hindi ko alam kung tama ako or mali, basta yun lang yung pagkakaalam ko. Kaya ipagtanong nyo na lang sa iba para sa inyo'y linawin. At pagkatapos ay kinabit ko na itong brake master para may preno na tayo sa harap. At ikinabit ko na itong caliper dahil ito yung magsisilbing preno natin sa harap. So ayun, ito na yung panel gauge na ikakabit natin. Bale, second hand ko lang din siya nakuha. Binuksan ko na kasi syempre for safety, baka kasi basag pagdala dito. Kaya kahapon ay binuksan ko na siya para sure ball na walang basag. Kasi kung basag to, ibabalik natin sa kanya. Yan. Kaya assembly na natin, ikakabit na natin dun, ayun, sa kulay puti na yon, yung panel cover na yon. Lalagay na natin dito. Alright. Kaya inassemble ko na, hindi ko alam kung ano yung tama dito at mali. Kaya pagkasalpa ko, ayun, baklas na naman dahil ako'y nagkamali. Kailangan palang pagsamahin muna yung kaha bago yung panel gauge nito. Kaya umulit ako, binaklas ko na ulit yung panel at sinalpak ko na ulit to. Grabe, ang ganda na niyang tingnan, panel gauge pa lang yan. Ayun nga lang, medyo masakit sa bulsa yung gastos niyan. Pagkasalpa ko, ito naman sa likod ang aayusin ko. Para pagkabuo natin ay isasalpak na rin natin to. Mabuti na lang at kahit papaano ay may nakukuhaan tayo na kaha. Medyo limited kasi yung kulay niyan kaya pahirapan bumili sa iba. Dito pa lang sa itsura na to, ito pa lang nakakabit natin, nahihiwaga na ako. Paano pa kaya kapag nakompleto na natin lahat to? Ito na yung headlight tsaka signal light. Bali nabuksan ko na rin yan. Para in case kasi na may basag or may damage is maibabalik pa natin dun sa seller nitong binilhan natin. All goods pa naman siya, wala siyang damage, kaya maisasalpak na natin ngayon sa Aerox to. Alright? Kaya inassemble ko na muna, medyo nahirapan nga ako sa pagsalpak nito dahil hindi ko alam kung ano yung uunahin dahil sa totoo lang ngayon pa lang ako nakahawak ng ganito. Kaya nung unang binubuo ko to, sabi ko bahala na kung anong kalalabasan or magiging itsura, wag lang mababasagan ng kaha. Kaya sinubukan ko na muna kung ano bang itsura kapag nakakabit na. Ayun nga lang ay meron ako nakalimutan kaya umupo na ulit ako, inassemble ko dahil kailangan yung pati yung side niya. Dahil nakasabit yung mga wire ng signal light dun sa headlight niya. Kaya tsinaga ko na kahit pa ulit-ulit, wag lang mabasagan ng kaha. At pagkatapos ay dahan-dahan ko nang isinalpak para makita na natin kung ano magiging itsura. Nakasabit pa lang yan, hindi ko pa naikakabit or naisasalpak pero ang ganda na. At inassemble ko na rin yung maliit na kaha na kulay puti para makompleto na yung dito sa harap na kulay puti. So ayun, naikabit na natin yung ibang kaha dito sa project natin na Aerox. Ayun nga lang, hindi natin matatapos ngayon dahil kulang pa rin. Katulad ng U-Box, wala pa. Kaya bukas natin itutuloy ito para maisalpak na natin yung mga ibang kaha. Katulad ngayon is medyo hapon na rin kaya hindi natin matatapos talaga ngayon dahil magagahol tayo sa oras. Pero at least medyo kompleto na. Nakita nyo na yung mismong magiging itsura dahil kulay puti yung magiging outer pairings natin na ikakabit. Napailaw ko na itong panel gauge at napaandar ko na itong project natin na Aerox. Kaya kinabit ko na yung crankcase para makita nyo na napapaandar na natin itong project natin na Aerox.
ulang umaga, kaya ipagpatuloy na natin itong project natin na motor. So ayun, panibagong umaga na naman, kaya panibagong vlog na naman tayo. At sana matapos na natin to ngayon dahil yung U-Box is dumating na kahapon. Kaya isasalpak na natin dito para dire-diretso na lahat nung isasalpak na natin. Pati yung dito sa crankcase, sasalpak na natin. Pati yung airbox, ikakabit na rin natin para mapaandar na natin itong project natin na Aerox. Alright? Kaya ikinabit ko na itong crankcase para pag tinesting natin sa labas ay okay na siya. Mahirap kasi kapag ginamit mo ng walang crankcase, walang sasalo doon sa pinagkakabitan ng torque drive niya. At pagkatapos natin maikabit yung crankcase, ikinabit ko na agad itong airbox niya. Kailangan din kasi yan para nakatono yung throttle body niya. So ito na yung U-Box na ikakabit natin. Hindi natin na isalpak yung ibang kaha dahil wala nga to kahapon. Kaya ngayon, dumating na, kaya ikakabit na natin para makompleto na natin yung project natin na Aerox. Kaya inilagay ko na itong U-Box para makompleto at mailagay na natin yung nasa likod na kaha. Kailangan din kasi yan para pag tinesting natin sa labas ay may paglalagyan yung baterya. Tsaka ako na inayos yung mga wiring dito sa paglalagyan ng baterya para kapag nilagay natin yung baterya ay presentable yung pagkalagay niya. Dahil titestingin ko ng paanda rin to, nilagyan ko na rin ng tambucho para kapag umandar ay hindi maingay at hindi marinig ng mga chismoso. Kaya nilagyan ko na ng baterya para matesting na natin kung gagana ba talaga. Medyo kinakabahan ako dahil tetestingin natin kung aandar itong project natin na Aerox. Kaya subukan na natin. Ito na yung susi. Testingin na natin kung iilaw at aandar. So susi. So yan, may check engine. So nawala, ayun. So possible na walang problema yung wiring. Kaya paandarin na natin. Testingin natin kung aandar. Alright? Alright? Testingin natin kung aandar. Na. So yan, maandar na mga tol. Sa wakas at tumaandar na rin yung pinaghirapan natin ng ilang linggo. At syempre yung sa laki ng gastos na galing sa ipon ko. Hindi ko inaasahan dahil yung dating sunog ay napaganda na natin at parang naging bago. Medyo masakit sa bulsa yung gastos, at least naging satisfied naman ako sa ginawa ko. Ang sarap talaga sa pakiramdam na makabuhay ng motor na dating wala ng pag-asa. Maandar na itong project natin ni Aerox, kaya ang gagawin na natin, kumpletuhin na natin yung mga kaha para ma-road test natin sa labas. Alright? Kaya inilagay ko na yung ibang kaha at pinix ko na para pag tinesting natin ay hindi malalaglag yung mga kaha niya. Napakaangas! Testing na natin itong motor doon sa labas. Bali, ang kulang na lang natin yung kaha dito sa harap, tsaka yun nandito. Tapos yung letter Z na pairings dito sa side, yun na lang talaga yung kulang natin para mabuo na natin itong project natin na Aerox. Pero na-testing na natin sa labas at goods na, umaandar na itong motor na project natin na Aerox. Kaya bukas siguro tapos na to. Kaya konting pag-aantay na lang, matatapos na rin natin to. Alright? Yung dating nasunog na motor ay inayos natin, kaya eto na yung kinalabasan. Halos pang junk shop na nga lang yung itsura, pero tsinaga natin at naglabas tayo ng mabigat na gastusan. Kaya eto na yung pinale, kaya ilabas na natin yan. So ayun, kahapon hindi natin natapos itong project natin na Aerox dahil kulang pa yung ibang kaha. Pero ngayon, is kumpleto na talaga, kaya matatapos na natin to ngayong araw. Kaya eto na yung pinale ng ating pagbubuo para dito sa project natin na Aerox.
Alright? Kaya ikakabit na natin yung kaha dito malapit sa footboard dahil nakalimutan natin ikabit. Ayun nga lang ay babaklasin pala natin yung footboard dahil hindi natin ito makakabit. Ganon din ang proseso sa kabila. Baklas muna ng footboard bago natin makabit itong kaha niya. Kaya ayun muna yung ginawa ko para makabit ko na itong kaha niya. Kararating lang na itong safe bearings na ilalagay natin. Ito kasi yung na late kahapon kaya hindi natin nailagay. Pero ngayon meron na kaya maikakabit na natin to. So ito yung itsura niya mga tol. So color black lang yung nilagay ko dahil wala namang ganitong white. Kaya color black yung kinuha ko. Yan. So glossy na black para bumagay dito. You know. So kabitan natin. Alright. Kaya inassemble ko na agad dito dahil may kasama pa yan na inner na kaha. Medyo malaki na rin yung nagagastos natin dito. Kung alam nyo lang masakit talaga sa bulsa. Kaya isinalpa ko na agad para makita nyo na yung magiging itsura niya. Sa pagkabit pala nito kailangan mo lagyan ng pukpok at puwersa. Ganon din sa kabilang side. At oo nga pala pasensya na kayo kung medyo magaralgal dahil sobrang takas talaga ng ulan. Walang tigil kaya mag-iingat ang lahat ng nasa labas dahil mag-i-stay daw ng matagal yung bagyo na yan. At ikakabit na rin pala natin itong kaha niya sa harap para makita nyo na kumpleto na. Kaya ito yung binuo ko dahil ito talaga yung dati ko pang pinapangarap. B1 nga lang yung dating gusto ko pero hindi ko akalain ito pala yung darating sa buhay ko. Kaya hindi ko ibebenta to dahil para sa akin to at para may katuwang na rin yung Blue Max ko. At ikakabit ko na rin pala itong takip ng gas tank niya. Kaya susubukan na rin natin kung nag-working ba talaga siya. Dahil baka mamaya maubusan tayo ng gasolina at hindi na tumabuksan. Naku, matik talaga. Baklas na naman. Ayun, all goods na kaya pwede na natin ipangbiyahe yan. At pagkatapos ay lalagyan natin ng konting kulat dahil hinigop na to nung pinaandar natin itong makina. Para ma-check din natin kung may singaw ba or wala ba. So yun, kung mapapansin nyo, sobrang tining nitong kulat dito sa radiator. Walang bumubula or walang humihigop dahil all goods na all goods yung hose natin tsaka nung head cylinder gasket. Alright? At syempre bago makalimutan, lagyan na rin natin ng matting dito sa footboard niya. Kaya testingin na natin sa labas para makita nyo na yung pinaka-pinali niya. Natapos na natin sa wakas itong dating nasunog, ngayon naman is naging bago na at na-rebuild na natin itong project natin na Aerox. Nakumpleto na natin, ang kulang na lang natin dito is yung side mirror pero madali na tayong bumili nun. Tsaka yung ditong grip, yun na lang yung kulang natin kasi nag-iisip pa ako kung anong ikakabit ko dito. Pero tapos na natin to at napaandar na natin sa labas. Tapos gumagana na lahat ng ilaw niya, nakatulad yan, naka-hazard, may busina na rin, may signal light, tapos may headlight na rin. Kaya eto na yung pinali ng project natin na Aerox. So paano? Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Shish!